Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na ang lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamanghamanghang gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunaytain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito,
ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay, mga gintot pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y kanyang inilabas na lugod, na kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kabilang po ba kayo sa mga taong laging nagmamadali sa ating mga Batanggenyo? Parang may salita dito, yung laging karas-karas. Isa ba kayo sa lubhang mainipin at hindi marunong maghintay? At napagtanto na po ba ninyo kung saan tayo maaaring dalahin ng pagmamadali? Uso ang mga produktong nakapagpapatipid ng oras. Yung pong mga tinatawag na
instant products. May kaping babanawin na lamang, pero hindi ito kasing sarap ng ating barakong kape. At bawal na bawal ito sa mga diabetic. May mga pagkaing iinitin na lamang. Ang mga bangko ay merong card para sa mabilisang pagkuha ng pera. Sa iba't ibang gawain, sa tahanan man o sa pook gawaan, ay may mga kagamitang nagpapabilis ng ating trabaho. Pero, mga kapatid, ang pagmamadali ay nadadala sa mga bagay na hindi dapat madaliin. Oo't masasabi nating tayo'y nasa modernong panahon at dala ng modernong teknolohiya, ay sabi nga nating napapadali ang ating mga gawain. Pero ang pagmamadali ay nadadala sa mga bagay na hindi dapat madaliin. Halimbawa, kay raming mga binata at dalaga na hindi na makapaghintay na sila'y makasal bago magsiping. Kaya nga po kapag ako'y nagbibinyag, tinatanong ko, halata naman kung mga bata pa yung mga magulang, panganay niyo ba ito? Opo. Kasal na ba kayo? Hindi pa po. Ay siya. Wag muna magpaplano ng pangalawang anak. Planuhin muna ang pagpapakasal, ang pagtanggap sa sakramento ng kasal. Hindi na nila mahintay na tumuntong sa wastong gulang bago pumasok sa buhay pag-aasawa. Kay raming nangangarap yumaman ng madalian, kaya't pinapasok ang mga illegal na gawain. Easy money. Laganap po. Laganap ng pagmamadali. Kaya't pati sa pananalangin ay nagmamadali. Sino ang hindi naiinip sa paghihintay sa katuparan ng ating mga hinihingi sa Diyos? Ilan na ang tumigil ng tuluyan sa pananalangin dahil sinasabing bingi naman ang Diyos? Hindi niya dinirinig ang aking mga dasal? Parang yung aking mga hinihingi sa Kanya napupunta sa aking kapitbahay. Paano hindi ako titigil sa pagdarasal? Naghahanap tayo ng isang Diyos na susunod sa ating kagustuhan. Kagyat na magbibigay ng hinihingi nating yaman o solusyon sa ating mga suliranin. Ang tanong po, kailangan ba talaga nating madaliin ang Diyos? Ang talinhaga po na inihaharap sa atin ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita sa araw na ito ay nagtuturo tungkol sa tamang disposisyon o tamang pag-uugali sa ating pananalangin upang magbunga. Ang pananalangin ay hindi dapat minamadali. Ano ba ang kagandahan
ng pagtsatsaga sa pananalangin. Ibinigay niya ang talinhaga, sinabi niya ang talinhaga sa kanyang mga alagad upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Ano ba ang kagandahan ng pagtsatsaga sa pananalangin? Una, habang tayo po'y nagtsatsaga sa pagdarasal, nagiging malinaw kung ano ang gusto natin. Naalala ko po tuloy yung panalangin daw nung isang dalaga, no? Nung tumuntong na siya ng 18 years old, no? Ang laging laman ng kanyang panalangin ay, Lord, give me the best man. Pagdating ng 25 years old, hindi pa dumarating yung kanyang dasal. So, nabago yung kanyang dasal. Ang dasal na, Lord, give me, so best yung una, di, a better man. Mga kasama ko sa aking buhay. Ba? Ay 38 na daw, hindi pa dumarating yung kanyang hinihingi. Lord, give me any man. So, sa ating pagtsatsaga sa pagdarasal, nagiging malinaw kung ano ang gusto natin. Hindi tayo nadadala ng emosyon sa patuloy nating pagkipag-usap sa Diyos. Lumilinaw at lumilinaw kung ano ang mahalaga at di gaanong mahalaga. Kung ano ang atin talagang kinakailangan. Kaya inaalis na natin yung gusto lamang natin. Ikalawa po, sa ating pagtsatsaga sa pagdarasal, ito'y nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Karanasan ang nagpapatunay na sino mang lagi nating nakakasama at nakakausap ay nagiging malapit sa ating puso. Halimbawa, sa labas ng ating pamilya. Sila yung mga itinuturing nating mga kaibigan. Dahil sa pagbabahaginan, nagkakaunawaan tayo. At nangyayari nga na sa bandang huli ay hindi na bagay-bagay ang ating hinihingi sa Diyos. Ang Diyos na mismo ang gusto nating makita at makapiling. Kung iba't iba ang ating nilalapitan sa ating pangangailangan, lumalabas na tayo'y nagbabaka sakali lamang. Kung ang Diyos ang siya lamang nating nilalapitan, nangangahulugan na sa Kanya lamang tayo nagtitiwala at umaasa. At dito po kalimitang nangyayari, yung mga kapatid nating sabi nating umaalis, lumilipat, nakakalimutan yung kanilang binyag na tinanggap. Pero kapag namatay na, ay gusto naman sa ating sumama. Kapag namatay na, ay kadaling ilagay, sa death certificate, RC. Sapagkat walang mapaglilibing ang public cemetery dito sa ating bayan. Ikatlo, ang hindi kaagad pagpapaunlak sa ating hinihingi, ang hindi agad pagbibigay sa ating hinihingi ay nagpapasidhi ng ating hangarin na ang bunga ay higit na pagpapahalaga rito sa oras sa makamta natin ang biyayang ating hinihingi sa Diyos. Ang hindi raw natin gaanong pinaghirapan
ay napakadali rin nating bitawan. Halimbawa, ang sa buhay mag-asawa, yaong hindi man lamang nahirapan nung masungkit ang oo sa kanyang nililigawan, darating ang panahon, wala rin siyang panghihinayang na iwan at magpalit ng iba. Kayamanang hindi pinaghirapan ay kay daling gastusin at kadalasan ay sa mga bagay na walang halaga. Mga kapatid, hindi bingi ang ating Diyos, hindi makupad ang ating Diyos, at lalong hindi nagpapabaya ang ating Diyos. Kaya niyang gawin sa isang iglap ang anumang ating hingiin sa Kanya. Alam niya ang ating hinihiling bago pa man daw natin bigkasin ito sa ating pananalangin. Kung sa tingin natin nabibitin ang ating kahilingan, ito'y para sa ating kapakanan. Nais niyang tayo'y tunay na magtiwala. Nais niyang tayo'y humingi ng tunay na mahalaga. Nais ng Diyos na pahalagahan natin ang Kanyang ibinibigay sa atin. Ano ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad pagkatapos siyang may salaysay, yung talinhaga? Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na dumaraing sa Kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Kaya dito po tayo hinahamon. Magtiyaga tayo sa ating pagtawag sa Diyos. Matuto tayong maghintay sa Kanyang mapagpalang pagkilos. Matuto tayong igalang ang orasan ng Diyos. At ito'y, kung magagawa natin, ito'y malinaw na pagpapahayag ng ating matibay na pananampalataya sa Kanya. Sa huling pangungusap ng ating mabuting balita, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Sana kabilang po tayo sa mga taong patuloy na nananalig sa Kanya. Patuloy na sumasampalataya sa Kanyang mapagpalang pagkilos sa ating buhay. Manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na tumatawag sa Kanya araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuroang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos
manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Sa saglit pong katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga daladalang mga panalangin ng pasalamat at mga kahilingan sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, ipinagkakatiwala namin sa iyong aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos, amang lumikha, nakikiusap po kami ng mga makasalanan, tanggapin mo po ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod ng buong puso. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na Birheng Maria ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po ninyo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit, kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay.
ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.